Paano nga ba sisimulan ng fasting? First off, hindi fasting ang inuuna po. So, sa lifestyle na ito, kung gusto nating gumaling sa sakit, hindi natin uunahin ang fasting. Bakit tayo nagfa-fasting? Dahil ito po ay mahalaga para sa healing journey natin. Ito yung panahon kung kailan yung katawan natin ay nag-heal from yung kanyang everyday stresses. So, kapag nagfa-fasting tayo, which normally ay nangyayari ito sa gabi pag tayo natutulog, pero once tayo ay low carber na, magagawa natin ito kahit sa araw at hindi natin kailangang antayin na gumabi. Magagawa natin ito kahit gising po tayo. And dahil po ito sa hindi na tayo mabilis magutom. So yan ang isa sa mga markers ng tinatawag nating fat adaptation. Ito yung marunong na ang katawan mong gamitin ang iyong sariling taba bilang gasolina. So paano mo nga ba sisimulan ng fasting? Unang-una, syempre low carb muna. Then kapag ang katawan natin ay yun na nga, sanay na, paano mo malalaman na sanay na ang katawan mo, na ikaw ay fat burner na ikaw ay nasa fat adaptation stage na, ito na nga yun, yung hindi ka na makakaranas ng cravings, hindi ka na makakaranas ng gutom, matagal ka nang hindi kumakain, umabot na ng 16, 18, 20 hours, hindi ka pa rin gutom. At hindi ito sa pilitan ha, kasi syempre pag hindi tayo nag-low carb, ang fasting, yan ay kalbaryo po. Talagang napakaraming mararamdamang sintomas. Kung hindi ka muna mag-low carb, tapos susubukan mo lang mag-fasting, lalo na yung matatagal, 16, 18, 20 hours. Karamihan ng mga tao, ang dami nang nararamdaman. Nahihilo na, sumasakit ng ulo, para nang nakalutang. Yung iba nagkaka-palpitations na, hindi na makahinga, ang sakit na ng sikmura. So, that's a sign na hindi ka pa ready mag-fasting, and so you shouldn't really attempt. Unahin mo muna ang pag-clean low carb, pag sanay na ang katawan natin, then pwede na tayo mag-start. Unahin muna natin kung talagang bagong-bago tayo, doon tayo mag-pick up where we can last longest. So, sabihin natin, nag-fat adaptation ka na, kaya mo ng 16 hours, di doon ka muna magsimula. Then, the next day, you can go longer. And unti-untiin mo, hindi kailangan pare-parehas na oras. Hindi kailangan na bukas, 18 hours ulit, sa susunod na araw, 18 hours. You can certainly vary it. Maraming iba't ibang fasting regimens. Meron ganitong regimen, which is time-restricted eating. Ito yung around 16 hours sa isang araw. And most of the time, ito ay sumusunod doon sa ating tinatawag na circadian rhythm, yung ating tulog at gising cycle. So if you can see here, for example, in this example, yung kulay pink dyan na 8-hour window, it's spanning from 10 a.m. hanggang 6 p.m. So that's your usual awake hours. And yung 6 p.m. mimicking the nighttime, yung kayo'y matutulog na all the way to again 10 a.m. the next day. So that's a 16-8 window. So yun ay maaaring magandang panimula sa mga nagsisimula pa lang. And you can carry that all the way till yung inyong warrior regimen, which is 20 hours. Karamihan ng mga community members natin sa lifestyle na ito, they go longer. So ito na yung 20 and 4. Ibig sabihin ng 20 and 4. 20 hours yung fasting, 4 na oras yung eating window. So maaring iba't iba ang regimen. And as you get more advanced, dito na papasok yung mas mahahaba. So yung iba sa inyo are really wanting to heal. So you can do yung mas mahaba. Like for example, extended fasting, mga 3 days fast. Again, please wag susubukin ang hindi inaaral na maayos yung lifestyle na ito. Lalo na kung may mga gamot, kailangan po yan i-adjust. Hindi muna sinusubok yung mga matatagalang fasting. Ayusin muna natin at kabisaduhin muna yung OMAD, yung 20-hour, 24-hour, and then you can progress to 36 and then to 48, making sure na hindi ka nakakaranas ng mga sintomas before you go for the really long fasts.